Magandang araw po sa inyong lahat. Isang panibagong kwento na naman ang ating pagsasaluhan ngayong araw. Pero syempre bago yan ay babatiin ko muna ang ating mga avid listeners. Hi to Ryan Capili from Bulacan, Lani Shapno from San Pablo, Laguna, Nestel Cerdanya, Helen Beniga, Shirley Fernandez from Hong Kong, Jess of Calapan City, Oriental Mindoro, shout out sa mga taga-Aklan and OFW ng Saudi Arabia, from May Juniso, Jessa Acevedo from Calibo, Aklan, Kaylin Barela from Saudi Arabia, at Jamaica Batukan, always listening. Tumutok lamang kayo dahil ito na naman ang isang nakakakilig na kwento. Mula pa rin sa Vitilio Brothers na si Archer. At ito na nga ang kwentong pag-ibig ni Archer at Astrea. Ayon kay Sigmund Freud, hatred is often the unconscious recognition of desire. Ibig bang sabihin nun, naakit na kaagad ni Archer si Astrea, dahilan para maging denial and beast mode siya sa tuwing nakikita ang lalaki. Si Astrea Morano, 25 taong gulang ay isang veterinary doctor. At ang susubok sa pasensyang meron ang isang bilyonaryong mas makulit pa sa kitikite. Hoy, Mr. Archer Helios Vitilio, kahit na-offeran mo pa ako ng sandamakmak na pera, hindi ko ibibigay sa'yo ang lupa na to. Wala rin akong pakialam kung napakataas at napakagwapo ng tingin sa'yo ng ibang tao. Mas malaki ang passion ko sa trabahong meron ako bilang isang vet. Responsibilidad kong siguraduhin na merong matatakbuhan na vet clinic ang mga pasyente ko. Kaya hindi ko isusuko sa'yo ang lupa. Hinihingal na pahayag pa ni Astrea. Yan na yon? Yan na yung sasabihin mo kapag nakaharap mo si Mr. Vitilio. Masyadong OA. Akala mo kung sinong bayaning veterinarian. Babaan mo pa, girl. Nakangiwing saad ng vet nurse niyang siya siya. Siyempre, kailangan natin siyang sindakin. Baka akala niya isa tayo sa mabibili niya ng pera. Nagkakamali ka, Dok. Hindi naman pera yung pinangsusuhol niya para ibigay na mga may-ari ang lupa. Napahagikik na anito. Ano naman? Ginto? Kotse? Bagong bahay? Kahit anong ialok niya sa akin, hindi ko tatanggapin. Bakit kasi sa dinami-rami ng mga lupa dito, ito pa ang napili niyang pagtayuan ng secondary office ng company niya? Mga mayaman talaga eh. Walang pakialam kung makasagasa ng tao. Basta magawa lang yung gusto nila. Grabe, Dok. Sa akin kagalit? Hindi. So ano nga ulit yung pinangsusuhol niya? Katawan, mukha, at ang nakakatunaw niyang ngiti. Weh, akala ko uugod-ugod na yun. Bata pa pala. Grabe ka, Dok. 25 years old lang yun, oh. Hindi mo kilala. Kung hindi sa hayop, hindi ako interesado sa kanya. Grabe, Dok. So ano siya? Tao. Masyadong understatement kapag tinawag ko siyang hayop. Nakaka-offend sa mga hayop yun, Nurse Yesha. Napahalakak ang dalaga. Ang witty mo naman, Dok. Magsimula na nga tayong magligpit ng mga gamit. Anong oras no? Sigurado din naman na wala nang dadating pa na pasyente. Yun ang akala mo, Dok. Nakangiwing saad niya siya sabay nguso sa pinto nang unti-unti itong bumukas. Natulala si Astrea nang hagurin nito ang basang buhok, dulot ng malakas na ulan sa labas. Is this Doc Astrea's veterinary clinic? Baritonong tanong nito. Mahinang natawa si Yesha nang makita na halos mas starstruck ang amo niya sa itsura ng dumating. Yes, sir. I am Dr. Astrea Morano. Good. Thank God naabutan pa kita. Why, sir? May dala po ba kayong pet? Pa-close na din po kasi kami. No, I don't have any pets. Nakangiwing anito at lumapit sa pwesto nila. Gusto lang kitang kausapin tungkol sa isang bagay. Doc, sa loob na muna ako Lilinisin ko lang yung kalat doon para diretso uwi na rin tayo. Usap po na kayo. Paalam pa ni Yesha. Taas kilay namang pinanood ni Astrea ang weirdong kilos nito. About what? Before we discuss, I want to introduce myself. I am Archer Helios Vitilio, the owner of Vitilio's Heirloom Winery and Vineyard Company. Tila pinagbagsakan ng langit at lupa si Astrea nang marinig ang pangalan nito. And pag-ulit nito, bahagyang tumabingi pa yung ulo. And what? Wala ka namang appointment. You just came here unannounced. Napakamot ito ng tenga. Kailangan ko pa bang magpa-appointment? Nandito ka na. Sabihin mo na lang kung ano yung gusto mong sabihin. Well, pinasadahan nito ng dila ang ibabang labi. Tila nai-intimidate sa presensya niya. Ilang beses nang pumunta dito yung abogado namin.
At palagi niyong tinataboy. Lahat ng lupa sa paligid niyo ay naibenta na sa amin. Doc Astria, we have something to offer in exchange of this land, including the price once you agree with our agreements. Mahabang anito. Yun na yun. Yeah. So what's your thought about this? Layas. Ha? Lumayas ka sa kliniko. Doc Astria, paulit-ulit na lang tayo ng sinasabi ng abogado mo, Mr. Vitilio. Paulit-ulit na lang din yung linya ko. Buo na yung desisyon ko. Wala akong balak na ibenta ang lupang to sa inyo. Are you sure? I can double the price. Napaisip si Astria. Grabe, sobrang mapilit tong lalaking to. Konti na lang lalabas na yung pagiging mukhang pera ko pero syempre, dun pa rin tayo sa paninindigan ko, no? Hindi ako magpapabili sa pera. Kapag ginawa mong 5 times yung bayad, baka pumayag pa ako. That's not possible, Doc. Same sa gusto mong mangyari. Imposibleng ibenta ko ang lupa na kinatatayuan ng kliniko. Ang tigas ng ulo. What did you say? Ano bang gusto mong gawin ko para ibenta mo sa akin yung lupa? Hindi naman ganun kamahal at kaganda yung lupang pinagkakatayuan nito. Bakit ayaw mo nalang bitawan? Isa ayaw ko nga, diba? Hindi ka ba marunong makaintindi? For what reason? Napabuntong hininga na lang siya. At bakit naman ako mag-e-explain sa'yo? Because I deserve an explanation. Bakit? Ex ba kita? What? Wala. Ayokong bitawan tong lupang to dahil ito yung pamana sa akin ng parents ko. Ito na lang yung meron kami dito sa Maynila. Kaya bakit to ibebenta? Tsaka dito ko tinayo ang unang veterinary kliniko. Ikaw ang tatanungin ko, Mr. Vitilio. Kapag binili ko yung lupang kinatatayuan ng company mo, ibebenta mo ba sa akin? Kahit triplehin ko yung presyo? Of course not. Hindi ko ibebenta yun. Kahit magkano pa yung offer mo. Exactly. Same. Same reason. So ngayon, naiintindihan mo na ako, ha? Hindi pa rin. Bumagsak ang balikat niya. Alam mo, ang gwapo mo pero ang slow mo masyado. Ano namang connect nun? Wala lang. Gusto ko lang i-bring up. Anong pakialam mo? Gusto mo lang i-compliment ako eh. Napangisip pa ito. Wow, ang hangin. Nawawala na tayo sa tunay kong pakay. Tell me, Doc Astria, anong kailangan mong gawin para ibenta mo sa akin ang lupa? Mauuna pang mangulubot ang mukha ko bago ko isuko ang lupa nito. Oh, hindi pa ba kulubot yan? Umusok ang ilong niya sa sinabi nito. Anong sabi mo? I'm just kidding. Kanina pa kasi nakakunot yung noo mo simula nang dumating ako dito eh. Talaga? Kasi hindi ko gusto ang presensya mo. Fine. Aalis na ako, pero hindi ako susuko sa pag-pursue sa'yo, Doc Astria. Ikaw, hindi susuko. Ang eme mo, lahat naman kayong mga lalaki ang tokis eh. Hindi raw susuko. Ay, sinungaling. Pagkatapos sabihin niya na sa ibang karinderiya na kumakain. What? Wala. Ganap na ganap yung pagiging borgis mo. At ikaw, parang hindi ka naman doktor kung makipag-usap sa akin. Hindi naman ako ganito sa mga pasyente ko eh. Alam ko kung sinong may deserve ng respeto ko, Mr. Vitilio. Anya sabay peking ngiti. Ikaw, kwento mo yan eh. Siyempre, masama ako. Ano? Wala, bahala ka na, Doc. Basta ako mabait sa'yo. Oh, talaga? Hindi halata? Isip bata. Wow! Coming from you, Mr. Vitilio. Ibenta mo na kasi. Kita mo tong kamao ko? Malamang may mata ako eh. Lilipad to sa mukha mo kapag hindi ka pa umalis sa loob ng 5 segundo. Nakasimangot na pinanood ni Astria na lumabas ang lalaki. Tawang-tawa namang sumulpot si Yesha na kanina pa sila pinapanood. Ang cute nyo, Doc. Para kayong magjowa. Magtigil ka nga. Yung mukhang yon, papatulan ko. Ay wow! Bakit? Anong meron sa mukha niya, Doc? Nuknukan ng kahanginan. Kasi may maipagmamayabang naman talaga. Grabe, paano kaya siya binuo ng parents niya, no? Anong posisyon? Ilang araw nilang pinagtrabahuan? Tumayo kaya kaagad yung mommy niya after? Tumaas-taas pa ang kilay nito. Nurse, yes, siya ang baboy! Sarot lang, tara na, Doc. Gusto ko nang umuwi. Hinihintay na ako ng baby ko eh. Pagtukoy nito sa live-in partner. Tatagalan ko yung pag-aayos para hindi pa kayo magkita. Si Doc talaga ang bitter. Dumila na lang siya dahil wala siyang masagot. Ang lungkot kasi ng buhay mo, Doc. Tamang paligaya na lang sa sarili tuwing gabi, no? Umuwi ka na nga! Iwan mo na ako bago pa maibato ko sa ito mga gamit ko. Inis na anya ngunit tinawanan lang siya ng dalaga. Ay, sabi mo yan ah. Bye-bye, Doc. See you bukas. Napanganga na lamang siya nang walang yang lumabas ang babae. Iiling-iling na ipinagpatuloy niya ang paglilinis at nakasimangot na umuwi.
Kinabukasan, hindi niya inaasahang muli siyang bibisitahin ng binata. Hi, Doc Astria. Wala, tulog, umalis. Kaagad na putol niya dito. Sungit, madala akong merienda. Kain muna tayo. Busog ako. Hindi mo naman kailangang magutom para kumain eh. Tara, kain ka muna habang wala pang dumarating. Mr. Vitilio, may trabaho pa ako. Ano ba? Anong oras ba yung next appointment sa'yo? 4 p.m. Pero may mga walk-in akong patients kaya umalis ka na. Wala akong oras para makinig sa'yo. 4 pa pala eh. 3:00 pa lang. Tara oh. Nakatikim ka na ba nito? Favorite ko yan. Walang nagawa si Astria nang ilatag ni Archer ang lahat sa lamesa. Kung makapag-inarte ka, parang close tayo ha. Ganito talaga ako manligaw, Doc. Masasanay ka talaga. Feeling ko aabuti ng buwan bago kita mapaamo. Pero syempre, iba rin yung karisma ko. Hindi matatapos yung araw na to nang hindi mo na ibebenta sa akin yung lupa. Proud na anito sabay kindat. Manligaw? Sinong nagsabi sa'yo na pwede mo akong ligawan ha? Ako. Tara, kain ka na nga. Nagugutom na ako. Tinapos ko lahat ng trabaho ko ng maaga para mapuntahan kita. Sana ma-appreciate mo yun, Doc. Nabigla naman si Astria, hindi siya makapaniwala sa kinikilos ng lalaki. Ang kapal ng mukha mo, sabi nga nila eh. At proud ka pa talaga ha? Hindi ka aangat sa buhay kung hindi makapal yung mukha mo, Doc. Kaunting illegal at kakapalan ng mukha lang, yayaman ka na. Ano? Joke lang. Natatawang dagdag nito. Kain ka. Namamayat na yung pisngi mo. Huwag ka nang mahiya, libre ko na yan. Hindi pa yan yung pambayad ko sa lupa. Ayoko. Baka mamaya may lason pa yan eh. Paano mo nalaman? So may lason nga. Hindi, joke lang. Huwag kang masyadong seryoso. Kung mamamatay ka man dahil yun sa kasaksakan ako ng gwapo. I can't believe this guy. The audacity to act like this in front of me? I cannot. Akala mo ang tagal na naming magkakilala eh. At saka kaano-ano ko ba siya? Ni hindi nga kami tumatagal sa isang lugar nang hindi nagbabangayan. Anong nakain ito? Bulong na lamang ni Astria sa sarili. Siguraduhin mo lang na wala tong laso na. Kundi ipapalapa kita sa mga aso sa loob. Wag naman, Dok. Kahit ikaw na lang yung lumapa sa akin. Ano? Tumaas ang kanyang boses. Biro lang, masyado akong masarap para sa'yo, Dok. Hindi makapaniwala si Astria sa lakas ng halakhak nito. Patapos na silang kumain nang lumabas si Yesha mula sa loob. Oh, may date palang nangyayari dito. Sorry, Doc. Parating na kasi yung patient natin. Iparisked ko ba para matuloy niyo yung baby time niyo? Nanunuksong tanong pa ni Yesha. No need. Aalis na rin naman yung si Mr. Vitilio. Hindi. Ihahatid ko si Doc pag uwi. Huy! Oh, galit ka na naman. Akala ko mapapaamo na kita kapag nilagyan ko ng laman yung tiyan mo. Ang OA mo masyado, umalis ka na. Pagkatapos mo akong pakinabangan, napatakip ng bibig si Yesha. Ayusin mo nga yung words mo. Mamaya baka ano pang isipin ni Nurse Yesha. Hindi yan. Open-minded ka naman, Nurse Yesha, diba? Opo, sobrang open-minded. Good. Sinong next patient mo? Dulungan na kita. Ang kapal na mukha mong magpresenta. Hindi ka naman vet. Hindi mo ba ako kilala, Doc? Expert ako sa lahat ng bagay. Pagmamayabang pa ni Archer, ngunit nawala ang yabang nito nang pumasok ang isang labrador, kasama ang fur parent nito. Todo siksik ang lalaki sa sulok. Oh, ba't nandiyan ka? Akala ko ba tutulungan mo kami? Natatawang tanong ni Astria. Kaya niyo na yan. Bakit ba kasi may ganyang kalaking aso? Totoo po ba yan? Mukha ba siyang peke? Ang cute-cute nga eh. Mas mukha pa siyang disente kesa sa'yo. Walang normal na aso na ganyan kalaki. Huy, ang bibig mo ha. Pasensya na miss. Aksidente kasing naturukan ng anti-distemper yan eh, nung bata pa siya. Pagtukoy niya ng gamot para sa aso, natawa naman si Yesha. Okay lang, Doc. Ang gwapo-gwapo ng boyfriend mo, no? Parang ang swerte mo pa sa kanya. Sagot ng babae. Hindi ko naman yan boyfriend. Huwag mo siyang pansinin, miss. May topak lang yan. Sabat ni Archer. Umalis ka na nga. Ang laki-laki mong tao, takot ka sa aso. Mas nakakatakot ka pa rin, Doc. Sinamaan niya ito ng tingin kaya napasuko na lang ng kamay si Archer. Fine, babalik ako bukas Tapos pagbalik ko, hindi ka nagalit dapat. Ewan ko sa'yo, kahit huwag ka nang magpakita ulit. Pakipot lang yan, Mr. Vitilio. Konting pakulo lang, lalambot na din si Doc. Pagsingit pa ni Yesha. Anong favorite niyang food and flower, Nurse Yesha? Nurse Yesha, don't. Putsero tsaka sunflower po. Favorite niya rin yung cheesecake. Mabilis na saad ni Yesha bago takpan ni Astria ang bibig niya. My pretty doctor wants cheesecake. Cute. Cute ka dyan. Alis na nga. Istorbo ka eh.
I'm sorry sa abala, miss Aalis na ako. Be patient with my pretty doctor, please. Hindi niya kasalanang naabala ko yung trabaho niya. Pagkausap ni Archer sa kliyente niya. It's okay, ang cute niyong ang dalawa eh. Nakangiting sagot naman ito. Napailing na lamang si Astria at umirap sa lalaki. Tinapos lang din ni Astria ang pag-aasikaso sa huling pasyente bago sinarado ang klinik. Mag-isa siyang naglakad papunta sa sakayan. Sakto namang tumawag ang kanyang ina. Hello ma, pauwi pa lang po ako. Kakasarado ko lang po ng klinik. Kumusta kayo dyan? Kaagad na bungad niya. Ayos lang naman anak. Papunta ka pa lang sa sakayan? Sinabi ko naman kasi sa'yo na maghanap ka na ng nobyo para may tigahatid sundo ka araw-araw eh. Ayaw mong sundin yung payo namin ni Nurse Yesha. Napailing na lamang si Astria sa sinabi ng ina niyang si Helen. Eh di sana nagjowa na lang pala ako ng movie it rider ma. Seryoso ako anak. Ayokong umuwi ka ng mag-isa tuwing gabi. Lalo na't delikado na ngayon sa kalsada. Kaya ko naman yung sarili ko eh. Ilang taon na ba akong ganito? Ay naku Astra. May pumunta nga pala dito kanina. Ngayon ko lang naalala. Yun pala yung pakay ko bukod sa pangangamusta sa'yo. Abogado daw nung Mr. Vitilio. Yung nabanggit mo nung nakaraan na gustong bumili ng lupa dyan. Nakikiusap na kausapin ka para bitawan na yung lupa. Sino ulo talaga yung lalaking yun Wala siyang sinabi na nagpadala siya ng abogado dyan ma. Ayun na nga. Bakit kasi hindi mo nalang bitawan yung lupa? Total, pwede ka namang magpatayo ulit ng klinik sa ibang lugar. Mas malaki pa. Ang laki-laki ng offer ni Mr. Vitilio eh. Ayokong ibenta ma. Gusto kong irespeto yun ni Mr. Vitilio. Hindi porket mayaman siya, ay makukuha niya lahat ng gusto niya gamit yung pera. Ikaw ang bahala anak. Basta wag mo lang babanggain ang lalaking yun. Nakakatakot. Hindi natin alam ang mga kaya nilang gawin. Tingin ko hindi naman siya ganyong tao ma. Naalala ni Astria ang kilos ng lalaki kanina. Makulit lang talaga siya. Sabi mo yan ha. O siya, ipaghahain ko na ng pagkain ng mga kapatid at papa mo. Kumain at magpahinga ka na pag-uwi mo ha. Yes ma, I love you po. I love you too anak. Napabuntong hininga na lamang si Astria. Pagbaba ng tawag, ramdam niya ang pangungulila hanggang sa pagpasok niya sa trabaho kinabukasan. Napalitan lang yun ng inis nang muling makita ang mukha ni Archer. Lumayas ka. Ayokong makita yung pagmumukha mo. Madiing anya at nilagpasan palabas ng klinik ang lalaki. Lunch break at naiwan sa klinik si Yesha. Hey, what's wrong? Okay naman tayo kahapon Hinabol siya ni Archer. Dala pa nito ang bugkos ng sunflower at dalang pagkain. Abot hanggang Bulacan ang kakapalan ng mukha mo, no? Nagpadala ka pa ng abogado kina mama para kumbinsihin silang bitawan ko yung lupa. Ang kapal? Hindi ka ba marunong tumanggap ng no, Mr. Vitilio? Naturingan kang may-ari ng kumpanya at CEO. Pero hindi mo maintindihan ang salitang yun? Hinawakan siya ni Archer upang pigilan sa paglalakad. What did you said? Bingi ka ba? Kailangan ko pa bang ulitin yon? Gusto mo bang bigyan kita ng pambili ng cotton buds ha? Wala akong pinadalang lawyer, Astria. Napalunok ang babae. Ito ang unang beses na tinawag siya nito sa first name niya. Oh, edi wow. Hindi nga, baka sekretary ko yun. Sige, ibintang mo pa sa iba yung sisi. I'm telling you the truth. Kahit tawagan pa natin ang sekretary ko ngayon, I did not ask for my lawyer to visit your parents. Ewan ko kung maniniwala ako sa'yo. Ano ba kita para paniwalaan ko lahat ng sinasabi mo ha? Muli niyang tinalikuran ang lalaki. Sa ikalawang pagkakataon, hinawakan siya nito sa braso. Hindi ako nagsisinungaling, Astria. Trust me, hindi ako ganoong klaseng lalaki. Ewan ko, hindi naman kita ganun kakilala eh. Napabuntong hininga na lamang si Archer at hinatak siya papasok sa mall, nakaharap lang ng klinik niya. May trabaho pa ako. Saan mo ba ako dadalhin? Lunchtime. Bubusugin muna kita. Ayoko. Huwag ka nang makulit. Doon tayo sa restaurant ko. May restaurant ka dito? Ay wala. Makikikain lang tayo. Ang yabang. Sinabi ko lang na restaurant ko yon. Mayabang na. Grabe ka ha, ang judger mo. Talaga? Ang sama talaga ng ugali mo, Astria. I know. Magbagong buhay ka na. Asa ka. Pangit ang ugali ko at mananatiling pangit yon hanggang sa nakikita kita. Tignan lang natin. Nakangising nito bago sila pumasok sa isang Italian restaurant. Nilapag ni Archer ang lahat ng dala sa lamesa at pinanghila siya ng upuan. Pwede bang magdala ng sariling pagkain dito? Baka mamaya bawal. Ang dami mong dalang pagkain. Sinong magbabawal sa akin? Palalayasin ko yung sarili ko sa sarili kong restaurant. Tawagin mo yung waiter. O-order na ako ng foods ko. Wag, may niluto ko para sa'yo. Tikman mo.
Tila masayang bata na saad pa nito. Ano naman yan? Nawala ang kunot sa noon niya nang maamoy yun. San ka naman natutong magluto ng putsero? Pati cheesecake nag-bake ka? Ang effort ha? Napakamot ito ng ulo. Hindi ako nagluto niyan. Pinaluto ko rin sa girlfriend ng kuya ko. Sus, akala ko pa naman. Sa susunod ako na magluluto, huwag kang mag-alala. Tikman mo, masarap. Wag na, ikaw na lang yung kumain yan. Favorite mo yan, diba? Putsero ni mama yung favorite ko. Kay mama ba yan? Ang arte mo naman. Ano, may sinasabi ka? Ang sabi ko ang arte mo. Wow, inulit pa talaga. Ay, pinaghirapan ko kayang hati-hatiin yung ingredients niyan. Kita mo tong sugat ko sa kamay. Ilang beses akong nahiwa sa kutsilyo. Napagalitan pa ako ni Kuya Aris dahil pinapagod ko raw si Gina. Tapos hindi man lang ma-appreciate yung putsero. Ang dami mong satsat. Akin na nga, panay ka drama eh. Huwag na, mukhang napipilitan ka lang eh. Anak nang, kung makapag-inarte ka para kang babae. Bakit? Bawal bang mag-inarte ha? Bawal. Naiinis na ako sa'yo, Astrea. Kanina, pinagbibintangan mo ko na nagpadala ng abogado sa pamilya mo. Tapos ngayon, ayaw mong i-appreciate tong effort ko. Ang manhid-manhid mong babae ka. Kaya nga kakainin ko na eh. Ikaw lang tong nagtatantrums dyan. Sige na, tikman mo na para hindi na ako mainis. Oo na, nakakainis ka. Masarap. Teka, nilalasahan ko pa. Ang bagal. Layasan talaga kita dito eh. Biro lang. So, masarap nga? Sakto lang. So, hindi masarap? Sakto nga lang. Pwede na. Akin na nga, mukhang hindi ka naman nasasarapan eh. Isusumbong kita kay Kuya Aris. Ang isip bata mo talaga. Nasasarapan ako. Masaya ka na? Hindi. Anak ng bahala ka nga. Kakain na ako. Bahala kang mag-tantrums dyan. Nagugutom na nga rin ako eh. Hindi mo man lang ako inaalok. Wala ka bang pagkukusa? Eh di kumain ka. Hindi mo naman kailangan ng permiso ko para kumain, diba? Subuan mo ko. Tse! Astrea, sige na. Pambawi sa ginawa mo kanina. Pinagbintangan mo ko kaagad eh. Eh di sorry. Pwede na akong kumain ng payapa? Lalo itong napasimangot. Ang pangit ng trip mo. Ayaw ko nun. Kaartehan mo talaga. Sino ka nga ulit? Archer Helios Vitilio. Ah, kung makaasta ka parang hindi ka Vitilio eh. Sure kang Vitilio ka? Grabe, ang sakit mo namang magsalita. Nasasaktan ka pala. Manhid na doktor. Bahala kang mag-inarte dyan, basta ako busog. Umismid si Astrea. Hindi siya makapaniwala dahil daig pa nito ang batang inagawan ng Kenty. Oh, eto na. Kulang ka sa aruga ng bata ka, no? Kainin mo na, Archer. Nangangalay na yung kamay ko. Isa pa. Napaka-demanding. Kainis. May sinasabi ka? Wala. Ubusin mo na to bago ko pa mapalunok sa'yo itong kutsara. Ang brutal mo naman masyado. Talaga, lalo na kapag ikaw yung kaharap ko. Nag-make face na lang si Archer. Patuloy niyang sinusubuan ang lalaki hanggang sa maubos ang pagkain at makabalik sila sa klinik. Pagkadating nila doon ay binati sila ng sekretary ng lalaki. Good afternoon, Mr. Vitilio and Miss Morano. Good afternoon. Anong meron? Takang tanong niya. I'm here to apologize, Miss Morano. Ako po yung nagpadala ng abogado para kausapin yung parents mo sa Bulacan. It's my fault, miss. Akala ko makakatulong yan sa plano ni Mr. Vitilio, so I asked his lawyer to talk to your parents. Again, I'm so sorry, Miss Morano. Yumuko pa ang lalaki. Okay na. Ayos lang sa akin, basta wag mo nang uliting gagawin yun ha. Hindi kasi nakakatuwa. I understand, miss. I'm sorry. Sinanyasan ni Archer na lumabas na ang lalaki. Napailing na lamang si Astrea at nahagip sa mata niya si Yesha na nakangisi sa gilid. Doon ka sa CEO, Doc. Doon naman ako sa secretary. Ano, G? Hindi mo na sana siya pinapunta dito. Ayos naman na sa akin eh. Baling niya kay Archer. Para na rin maniwala ka talaga na hindi ako yung nagpadala ng lawyer ko. He's just doing his job. Ang mali niya lang, hindi niya sinabi sa akin ng tungkol doon. Huwag mo siyang tanggalin. Bakit hindi? Hindi naman niya sinasadya yun. Mukhang nagsisi na rin naman talaga siya. Type mo ba yun? May asawa't anak na yun, Astrea. Hindi ka magiging kabit. Hoy, ang bibig mo. Marinig ka nun. Ay, may asawa na. Sayang naman. Bulong ni Yesha sa gilid ngunit hindi ito pinansin ng dalawa. Bakit pinagtatanggol mo pa? Kanina galit na galit ka sa akin. Tapos nang kaharap mo na yung tunay na may kasalanan, napakaamo mo. Huwag mong bigyan ng meaning ang lahat. Galit ako sa'yo kasi nakakairita talaga yung mukha mo, okay? Walang kinalaman yun sa sekretary mo. Asus, sisirain pa kita sa kanya para hindi kanya matipuhan. Pumigil ka na nga. Kanina pa ako naiinis sa'yo. Aray, masakit, Astrea.
Grabe ka naman, mapanakit ka pala ha. Itigil mo na yung sinasabi mo, okay? Huwag mo nang ipilit. Okay, hindi na. Pitawan mo na. Magpapakabait na ako. Saad nito matapos siyang sabunutan ng dalaga. Siguraduhin mo lang. Kundi, higit pa dyan yung aabutin mo. Napaka-brutal mo talaga. Grabe, ang daming buhok na nalaga sa akin. Deserve mo naman. Gusto mo dagdagan pa natin? Ang sweet niyo naman, Doc. Kayo na. Nakangising sabat ni Yesha. Hindi, umalis ka na nga. May susunod na patient na kami. Layas. Babalik ako bukas ha. Bahala ka sa buhay mo. Para namang may choice ako, no? Hoy Astria, kakain tayo ulit ha. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Sige na, mag-ingat ka sa pagdadrive. Tuluyang napangiti ang lalaki. Bye, umuwi ka kaagad pagkasara ng klinik, okay? Oo na, alis na, bilis. Kinindatan pa muna siya ni Archer bago lumabas. Umiwas naman kaagad si Astria sa matulis na mata ni Yesha. Ano yun, Doc? Bakit parang may landian ang nagaganap? Huli na ba ako sa balita? I-ready mo na yung mga gamit sa loob, Nurse Yesha. Ay, nafo-FOMO talaga ako. Fear of missing out. Magchika ka naman, Doc. Saan kayo nag-lunch? At may pa-flower bouquet pa si Mr. Vitilio. Anong meron, ha? Nurse Yesha, di ba balak mong magbakasyon next month? Sabi ko nga, mag-aayos na ako sa loob. Bakit kasi napakadaldal ko? Grabe ka na, Self. Hindi mo na nirespeto si Doc. Mabilis na saad ni Yesha bago tumungo sa loob. Napailing na lamang ang babae ngunit napangiti rin nang maalala ang nangyari sa kanila ni Archer kanina. Naging madalas ang pagdalaw ng lalaki sa klinik niya ng mga sumunod na araw. Sa ikatlong buwan, hindi niya inaasahan ang dala nito matapos hindi magpakita ng 2 araw. Hello, Mommy Astria! Meet Astra! I'm your new daughter. Maliit ang boses na saad ni Archer habang bitbit ang isang pusa. What the? Saan naman ang galing yan? Hindi makapaniwalang Anya. Grabe namang reaksyon yan. Parang diring-diri ka kay Astra. Sobrang cute niya kaya. Hindi naman ako nandidiri. Nagtatanong lang ako kung saan galing. Kailan ka pa nahilig sa pusa ha? Nakapamewang na tanong nito. Galing kasi ako ng business trip. Tapos habang nasa biyahe, muntik naming masagasaan itong pusa. Kawawa naman dahil may sugat-sugat pa nga siya, Dok. Tingnan mo. Kaya ako nga siya dinala dito para pagalingin mo siya eh. Tapos, aampunin ko na rin. Ako yung daddy niya. Tapos ikaw naman yung tatay yung mommy. Okay ba yun? Para kang bata, akin na nga siya. Ayaw mo? Eh di wag. Magiging single parent na lang ako. Wala akong pakialam. Ipasok mo na yung pusa sa loob para magraran na ako ng test to make sure na healthy siya. Anong name nito? Astra nga. Archer, seryoso ako. Ayoko din, seryoso ako. Mukha ba akong nagbibiro? Todo pigil sa pagtawa si Archer na tila lumalaki pa ang butas ng ilong nito. Palitan mo yung pangalan niya, sasampalin kita. Ang brutal mo naman masyado. Huwag kang ganyan sa harap ng anak natin. Hindi mo ba ako na-miss? Grabe, ang dami ko pa namang dinalang pasalubong sa'yo galing Japan. Na-miss ko, talaga? Oo, yung mga pasalubong mo. Pangit talaga ng trip mo. Itatakwil ka na namin ni Astra. O talaga? Parang mas gusto pa nga niya sa akin eh. Hello baby, ang pangit ng daddy mo no? Malambing na pagkausap niya sa kulay puti at orange na pusa. Huwag mo nga akong siraan sa anak natin, Astrea. Baka mamaya lumaking may sama ng loob yan sa akin. Baliw. Bulong niya at iniwan na lamang sa labas ang lalaki. Wala masyadong customer sa araw na yon at wala rin si Yesha, kaya solo siyang iniistorbo ni Archer. Wala naman siyang magawa dahil sobra din ang pagkakulit ng lalaki. Eto, kumakain ka ba nito? Masarap daw to, sabi ng babaeng nakasalubong ko sa Japan. Sayang, marami yan eh. Papansin lang si kuya, kinuha yung iba. Ibibigay niya raw kay Gina. Nakasimangot na saad ni Archer at binigay sa kanya ang mochi. Masyado na tong marami para sa akin. Kunin mo yung iba. Baka magustuhan din ng mga girlfriend ng kuya mo. Ayoko nga. Sa'yo lang lahat yan, no? May sarili naman silang private plane kapag nag-crave yung girlfriend nila eh. Sa ano? Mga babae mo. Baka gusto din nila. Napaiwas siya ng tingin. Mga babae? Wala naman ako mga babae, Astrea. Hinaan mo yung boses mo ha. Baka mamaya marinig ka ni Astra. Akalain pa niyang nambababae ako. O talaga? Maniwala ako sa'yo. Siguro binisita mo yung chicks mo sa Japan, no? Nag-change ka pa ng hairstyle. Kaya siguro ang fresh-fresh ng mukha mo kasi nag-honeymoon kayo doon. Wala akong ibang babae, Astrea. Normal lang na ganito ako kagwapo. Ano ba? Itong ganitong mukha, hindi kailangan ng babae para maging fresh at sobrang gwapo. Nasa dugo na namin yun. Oo na, napakahangin mo. Ikaw kasi. O eto pa, sa'yo rin tong pabango na binili ko. Amuyin mo, Astrea. Ang bango, no? May isa din ako sa kwarto niyan para kapag namimiss kita, yun lang yung aamuyin ko.
Manyak! Huy, ang talas talaga ng dila mo. Ito pa. Yan yung nabili kong pabango para sa akin. Ilagay mo din sa kwarto mo in case na mamiss mo ko. Spray mo lang sa mga unan mo. Spray lang ha. Baka mamaya anong gawin mo sa gabi kapag namiss mo ko. Ewan ko sa'yo, bading. Ay, yung mga ganyang galawan, Astray, alam ko na yan. Okay lang naman na pagpantasahan mo ako sa gabi. Naiintindihan ko yun. Ganito ba naman yung mukhang meron ako eh? Anong pantasa ka dyan? Isa kang bangungot, Archer. Ang sakit mong magsalita ha. Talaga? Ano yung keychain? Sa akin ba yan? Hindi. Nansuga pa mo na ha. Binigay sa akin yan nung babaeng nakausap ko sa Japan. Ang cute diba? Ang pangit. Anong pangit dyan? Ang cute nga eh. Parang tayong dalawa to. Ikaw tong matabang cute na babae. Tapos ako yung machong lalaki. Ang pangit, hindi naman kagandahan. Walang taste yung babaeng yun. Bakit ka ba nagagalit? Hindi ako galit. Mukha ba akong galit? Eh bakit mo ako inaaway? Hindi ako ganito makipag-away, Archer. Alam mo yan. Napailing na lamang si Archer at nilabas pa ang isang keychain. Ito talaga yung para sa'yo. Ikaw yung magandang babae sa keychain. Tapos may flower sa buhok. Sabi ng babae, maganda ro tong panregalo. Dahil nire-represent daw nito yung babaeng yung katangian ng isang mahinhin at binibining babae. Hindi yan para sa akin kung ganun. Oo, matunki. Alis na nga, magliligpit na ako. Maya-maya lang magsasara na ako kaya umalis ka na. Kita mo to, hoy. Hindi mo man lang bato kukuhanin? Wag na, ibigay mo yan sa babae mo. Ha? Tila litong-lito na anito. Maya-maya'y napangisin ng malaki nang may mapagtanto. Nagsiselos ka ba, Astray, ha? Ako? Magsiselos? Bakit? Sino ka ba? Ang sakit ng tanong mo. Pero nagsiselos ka, no? Yee, nagsiselos. Hindi nga. Sira ulo ka ba? Bakit ako magsiselos? Wala akong pakialam kung maganda yung babae o mas payat kaysa sa akin. Maputi sigurado yan, kasi nga Japanese. Pero nung pakialam ko, mahal ko ang morena kong balat, no? Wala akong pakialam kahit magsama pa kayo. Hindi ako magsiselos. Astrea, ano? Matandang babae yung tinutukoy ko. Siya yung nagbebenta ng keychain. Hindi makasagot si Astrea. Ramdam niya ang pagliyab ng kanyang pisngi. Kaya wag ka nang magselos, okay? Hindi nga sabi ako nagsiselos eh. Fine. Pero wag ka nang sumimangot. Bahala ka. Magliligpit na ako ng mga gamit ko, Archer. Umuwi na kayo ni Astra. Hihintayin na kita. Ihahatid kita pa uwi. Wag na. Gagabihin ka pa sa daan eh. Umuwi na kayo. Ang kulit. Ilalagay ko na itong mga gamit mo sa kotse ha. Isasakay ko na rin si Baby Astra. Archer, ang kulit. Ikaw nga yung makulit eh. Ihahatid kita sa ayaw at sa gusto mo. Hindi na nakapagprotesta si Astrea nang talikuran siya ng lalaki. Natagpuan niya na lang ang sarili sa loob ng kotse nito matapos ang ilang minuto. Ang sarap pala ng buhay mo, no? Lumaki ka sa mayamang pamilya. Lahat ng gusto mo simula nung bata ka, nakukuha mo. Kaya siguro madali rin na naging kilala at malaki yung kumpanya mo. I mean, masyado kasing matunog yung apelido mo eh. Not that I'm underestimating your skills. You understand? But honestly, just like everyone else, I started from scratch. Oo nga. Advantage na rin siguro yung apelido namin. But my parents didn't help us to establish our career. Lahat yon pinaghirapan namin. Wow, so hindi ka lang basta aircon kid? I'm not. Jesus? Sa bagay, kung umasta ka parang hindi ka naman anak mayaman eh. Is that an insult? Compliment yun, ano ka ba? How about you? Paano ka napunta sa pagbe-vet? Obviously, I like animals. Then, only child ako kaya pinabigyan ako nila mama sa program ko. Kahit na hindi naman kami mayaman, after kong graduate, binigay sa akin nila mama yung lupa niya dito sa Maynila. Doon ako nag-start makapag-ipon para magtayo ng sarili kong veterinary clinic habang nag-work sa ibang clinic. Tahimik si Archer at ramdam ni Astrea ang malalim nitong pag-iisip. That's why you can't give up the land. Right. Kaya kahit ilang daang pusa pa yung dalhin mo sa akin at ipangalan sa akin, hindi ko ibebenta sa'yo ang lupa. I understand. Kaya pwede ka nang tumigil sa pangungulit mo sa akin. Paano kung ayaw ko? Anong ayaw mo? Paano kapag ayaw kong tumigil sa pangungulit sa'yo? Mas seryosong saad pa nito. Ikaw yung bahala. Basta sinasayang mo lang yung oras mo sa akin, Archer. Hinding-hindi ko ibebenta sa'yo ang lupa. Paano kapag hindi pala yung lupa yung interes ko? Paano kung hindi na lupa yung gusto kong makuha? Pwede ba yun, Astrea?
Papayag ka bang mangyari yon? Tila napipi siya sa mga narinig. Hindi na siya nakapagsalita pa hanggang sa makarating sila sa bahay niya. Thank you sa paghatid Mag-ingat kayo ni Astra sa pag-uwi, okay? Iwas ang tingin na paalam niya. Yeah, pumasok ka na sa loob. Hindi ako aalis hanggat hindi ka pa nakakapasok. Oo na, ipainom mo kay Astra lahat ng binigay kong gamot, okay? I will, Astra. Sige, pasok na ako. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at muling napalingon sa lalaki. Maraming salamat pala sa lahat ng pasalubong mo. You're welcome, Doc. Magpahinga ka na. Good night din daw, sabi ni Baby Astra. Good night din. Thank you ulit. Mabilis na pumasok si Astria sa loob. Hawak niya ang dibdib habang nakasandal sa kanyang pinto at pinapakinggan ang pag-alis ng lalaki. Napaka-OA mo naman, Astria. Feeling teenager. Ang tanda-tanda mo na pero nauutal ka pa rin sa lalaki. Nakakainis. Wala na siyang time na magdrama nang sugurin siya ng dalawa niyang aso. Napaluhod na lang siya at sinalubong ang mga to. Kumusta na, Walter and Coco? Nagpakabait na ba kayo? Baka mamaya inubusin naman yung food niyo dito sa dispenser, ha? Hindi niyo ba inaway si Vad? Pagtukoy niya sa kanyang pusa. Tinahulan lang siya ng mga to. Vad, Maki, Chofi. Hindi niyo man lang ba ako babatiin? Grabe yung pagiging attitude niyo, ha? Thank you sa akin na nagpapakain sa inyo, ha? Hindi man lang siya nilingon ng mga alaga niya. Mas mahal pa yata ako ni Astrid. Gusto niyo iuwi ko yon tapos itapon ko na lang kayo sa labas? Ay, bakit ko ba kayo kinakausap? Naglinis ng katawan ng dalaga at saka humiga. Ramdam niya ang pagbigat ng katawan. Come here, baby Maki. Para akong lalagnatin eh. Hug mo nga si mommy para hindi na ako magkasakit. Ilang minuto lang ay ramdam niya ang pag-init ng katawan. Nakapikit na denial niya ang number ni Yasha. Hello, Doc. Grabe. Alam na alam mo talaga kung kailan kami bibitinin ng boyfriend ko, no? Nalukot ang mukha niya. Baka hindi ako makapasok bukas. Masama yung pakiramdam ko, Yesha. Oh, gusto bang dalhan kita ng gamot sa kalugaw? Nakainom ka na ba ng gamot? Baka mamaya basta ka nalang humilata dyan, Dok, ha? Palagi mo nalang pinapabayaan yung sarili mo. Ayos lang. Nagsasabi lang ako kasi baka wala ako bukas. Huwag ka munang pumasok bukas. Ako na munang bahala sa pasyente mo, Dok. Tatawagan ko rin yung part-time natin para may kasama ako. Good. Kapag dumaan si Archer bukas, sabihin mo na nasa bakasyon ako, ha? Asus! Kaya ka siguro tumawag para sabihin ko sa kanyang may sakit ka, no? Gusto mo magpa-baby doc, no? Baliw, sige na, ibababa ko na to. Tawagan mo na lang ako bukas kung may kailangan. Noted, Doc. Pagaling ka kaagad, ha? May taong mamimiss ka ng sobra. Huwag mong sabihin kay Archer na may sakit ako, ha? Si Archer kaagad? Sarili ko yung tinutukoy ko, Dok, no? Baliw, sige na. Ituloy niyo na yung ano man yung naudlot sa inyo. Ay, oo nga pala, Dok. Nakasimangot na tong bebe ko. Bye! Malamig na gabi sa'yo. Tawang-tawa na napairap na lang siya sa kabila ng pananakit ng katawan. Kinabukasan, nagising siya sa pagkahol ng mga aso niya. Tanghali na rin at ramdam niya ang init ng kanyang katawan. Astrid, hindi ka man lang tumawag. Paano kapag hindi ako pumunta dito? May sakit ka, oh. Hindi ka man lang nakisuyo kahit kay Nurse Yesha na tignan ka. Dinig niya ang tila boses ni Archer. Buong akala niya ay nananaginip siya. Open your eyes, Astria. May masakit ba sa'yo? Gusto mo dalhin kita sa ospital? Archer? Anya at unti-unting nagmulat ng mga mata. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Pumunta ako sa klinik mo pero wala ka. Sinabi sa akin ni Yesha na may sakit ka. Kaya dumiretso ako dito. Pero paano ka nakapasok? Teka nga, buti hindi ka kinagat nila Coco. Nagtataka ulit na tanong niya. Nasa likod lang ni Archer ang mga aso at nakatingin sa kanila. Kanina pa ako kumakatok. Wala namang sumasagot. Naghanap ako ng susi sa labas. Mabuti na lang may naitago ka sa ilalim ng doormat. Uminom ka na ba ng gamot? Sobrang init mo, Astria. Bakit pinapabayaan mo na ganito yung sarili mo, ha? Kagabi pa ba yan? Pasimpleng napakamot si Astria ng braso. Nagitla siya ng maramdaman kung gaano siya kainit. Hindi pa ako bumabangon. Ngayon lang ako nagising. Halata sa mukha ni Archer ang pagkainis kaya inasahan niyang sisigawan siya nito. Ngunit malambing na boses ang ginamit nito. Humiga ka na muna dyan. Pupunasan ko yung katawan mo, okay lang ba? Mag-order din ako ng pagkain sa labas. May gusto ka bang kainin? Hindi na. Kaya ko naman yung sarili ko, Archer. Umuwi ka na. Mukhang naabala ko pa yung trabaho mo. Astrea. Tila nagtitimping saad nito. Fine, gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Basta huwag mo akong sisisihin kapag nasayang yung oras mo dito, ha?
Hinaplos ni Archer ang ulo niya at confident na pumasok sa banyo. Tinawag naman niya ang mga asong tila nangangapa kay Archer. Good boys ha, mukhang ang bait ng pakiramdam niyo kay Archer. Sorry dahil may sakit si mommy ngayon, hindi ko pa kayo napapakain. Don't worry, ako na yung magpapakain sa kanila after kitang punasan. Umupo si Archer sa tabi niya dalang isang palangganang may tubig at tuwalya. Can I hold you? Walang imik na tumangusa. Nakakapanibago. Ganito pala yung pakiramdam ng may taong nag-aalaga sa'yo. Simula nang lumipat ako dito sa Maynila, tila ngayon ko na lang nararamdaman yung pag-aaruga ng isang tao. Nakalimutan ko na yata ang pakiramdam. Paano na lang kung hindi ka dumating sa buhay ko, Archer? Parang kahit sa maikling panahon, ang laki-laki mo ng parte sa buhay ko. Paano pa kita mapapakawalan? Anong iniisip mo? Iniisip ko kung ganito ka rin sa lahat ng babaeng nakikilala mo. Never kong ginawa sa isang babae to, Astrea. Napangiwi na lamang siya. Sabi mo yan eh. Believe me, hindi ko basta-bastang hinahawakan yung isang tao unless mahalaga sila sa buhay ko. Saan nakalagay yung damitan mo? Magpalit ka ng damit. Doon? Pati, Tanti? Nakangising tanong niya. Ikaw ang bahala. Kaya mo bang magpalit? Paano kapag hindi ko kaya? Nanghihina yung katawan ko, Archer. Namumulang napaiwas ng tingin ng binata. I'll help you but hindi ako titingin. Oo nga. Saan ba nakalagay? Doon, sa ibabang parte naman yung mga undies ko. Pigil ni Astrid ang tawa habang hinahalungkat ni Archer ang undies niya. Ang bagal mo namang pumili. Kahit ano na dyan basta nasusuot. I like this white underwear. Ito na lang no? Pare sa bra. Archer, ano ba? Hindi naman kailangan na partner eh. Sana yung namula. Tulungan kitang magbihis? Wag na, pakainin mo na lang yung mga aso. Matutuwa pa ako sa'yo. Akala ko ba bibihisan kita? Kaya ko na, wag kang makulit. Nasakit yung ulo ko. Sure ka? I will help you lift your legs, Astrea. Archer nga! Namumulang saad niya. Napahalakak naman si Archer na lumabas ng kwarto. Nahirapan man, nangingiting nagpalit ng damit si Astrea. Natigilan siya nang magsimulang magtahulan ang mga aso niya at magsisigaw si Archer. Astrea! Kakainin yata nila ako eh. Kinukorner nila ako oh. Mabigat man ang katawan ay mabilis siyang nakalabas. Coco! Walter! Ayoko pang mamatay. Su! Doon kayo! Umo kasi silang sigawan. Parang gusto nila akong lapain eh. Sila na nga yung pinapakain ko. Kasi nga sumisigaw ka. Coco! Ano ba? Bakit ka pa bumangon? Bumalik ka na sa kwarto. Magpahinga ka na doon dali. Ako nung bahala sa mga monsters na to. Pagkain lang katapat yan. Talaga? Di ba takot ka sa mga aso? Lalabanan ko yung takot ko para sa'yo, Astrea. Ang yabang mo. Anong ginagawa mo dyan sa ibabaw ng lababo ha? Bumaba ka nga. Baka mamaya masira yung mga gamit ko dyan eh. Wow, sa mga gamit ka pa talaga concern ha, hindi sa akin. Malamang, bumaba ka na. Hindi nangangagat yung mga yan. Kapag ako talaga kinagat niyan ah. O, anong gagawin mo? Kakagatin ko rin sila. Gaganti talaga ako, no? Sige na, Coco, Walter, doon na tayo sa kwarto. Tawagin mo na lang sila kapag ready na yung pagkain nila. Sir, babe, magpahinga ka na muna. Parating na yung pagkain. Ano? Anong ano? Anong tawag mo sa akin? Wala. May tinawag ka eh. Wala nga. Ay, Diyos ko po. Napatalon pababa ng lababo si Archer nang sumulpot ang isang pusa. Parang hindi na ako lalabas ng buhay sa bahay na to ah. Ano naman kayang sasalubong sa akin mamaya, Astrea? Baka may ahas ka dyang pagala-gala ha. Ang OA mo, si Maki lang yan. Ang sakit sa puso, bakit nanggugulat ka? Inis na pagkausap nito sa pusa. Ay wow, attitude din katulad ng mami mo ah. Wait mong makilala si Astra, ipagsasabong ko kayo. Aliw, bulong niya. Sa kwarto na muna kami nila Coco. Sige babe, rest well. Babe ka dyan? Pairap na sagot niya at pumasok sa kwarto. Maya-maya lang ay dumating din ang in-order nitong pagkain. Matapang na pinalabas ng lalaki ang mga aso bago siya pinakain. Dahan-dahan na, mainit. Wala akong ganang kumain. Hindi ba pwedeng idiretso ko na lang yung gamot na inumin? Gusto mo bang magasgas yung tiyan mo? Kainin mo na to habang mainit pa. Ayoko nga. Ginagawa ko naman yun dati kapag nagkakasakit ako eh. Ikaw lang tumaarte. Pwes, hindi na ngayon. Ako na ang mag-aalaga sa'yo tuwing magkakasakit ka. Hindi pwedeng palaging ganun, Astrea. Paano ka gagaling yan? Mas lalo kang magkakasakit sa ginagawa mo eh. Oo na, huwag ka nang magalit. I'm not mad. Isubo mo na to, okay? Ang alin yung isusubo ko? Pilyang tanong niya.
Itong lugaw, Astria. Sige na, habang mainit pa. Linawin mo kasi. Nilagnat ka lang, Astria. Hindi ka inhit. Natatawang hinampas niya ang lalaki. Yan, bumabalik na yung Astria na kilala ko. Parang hindi normal yung araw ko kapag hindi ako nagkakapasa sa hampas mo eh. Ang OA mo, hindi naman masyadong malakas. Pasain ako, Astria. Akala nga ni Mami binubugbog mo ko eh. Sabi ko na lang masyado kang wild, kaya marami akong pasa sa'yo. Sinaraan mo pa ako sa Mami mo. Hindi, gusto ko nga niyang mamit eh. Payag ka ba? Bakit naman? Para pilitin niya akong ibenta sa'yo ang lupa. At this moment, wala na sa isip ko yung tungkol sa lupa, Astria. Pag-amin ng lalaki. Sana nga. Sana totoo yung sinasabi mo. Believe me, Astria. Walang kapalit lahat ng ginagawa ko. Sinusunod ko lang ang kagustuhan ng puso ko. Napatango na lang siya kahit na sobra-sobra ang pagtibok ng kanyang puso. Matapos pakainin ay pinainom siya nito ng gamot. Nakatulog din siya at nang magising si Astria, ay halos wala ng bahid ng dumi ang buong bahay niya. Matapos linisan yun ni Archer. Naabutan niyang nakahiga ito sa sofa at nakabaluktot. Archer, lumipat ka na sa kama. Hindi ka kasya dyan baka mahulog ka. Bakit bumangon ka? Medyo maayos naman na yung pakiramdam ko eh. Gabi na, hindi ka pa rin uuwi. Hindi, taas baba yung lagnat mo. Hindi ka pwedeng maiwan mag-isa dito. Nag-order ako ng foods. Iinitin ko muna, maghintay ka sa kwarto. Hindi na kailangan, umuwi ka na Archer. Baka mamaya sobra-sobra na kitang naaabala. It's okay, Astria. Please, sundin mo na lang yung sinabi ko. Mainit-init ka po. Hinaplos ni Archer ang pisngi niya pero hindi siya umiwas. Sumunod ka kaagad sa kwarto ko ha. Yes babe, iinitin ko lang yung pagkain para makainom ka na rin ulit ng gamot. Tila batang nagtaklob ng kumot si Astria pagkatapos. Sinubuan ulit siya ni Archer at pinainom ng gamot. Aalis ka na? Bulong niya matapos ang punasan nito. Hindi pa. You don't want me to be here? Ayoko na mag-isa ngayong gabi. Fine. I sleep sa couch. Hindi komportable dun. Masyado kang matangkad para humiga sa couch. Then, I'll sleep na lang sa floor. Matigas tsaka malamig. Baka ikaw naman yung magkasakit. So, hindi na lang ako matutulog? Hindi. What do you want me to do, huh? Say it, Astria. Bahala ka. Say it na kasi. Say the magic word, babe. Wala ka namang gagawing iba kapag pinatulog kita sa kama ko, no? Hindi ka sure. Natatawang sagot nito kaya sinamaan niya ito kaagad ng tingin. Joke lang. Hindi ako pinalaking gano'n ni Mommy. I know. Kaya nga dito ka na rin matulog eh. Maglalagay na lang ako ng unan sa pagitan natin. Are you sure? Pwede namang sasahig na lang ako. Kung ayaw mo, di wag. Mabilis namang tumabi sa kanya ang lalaki. Halos ilang pulgada na lang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Ang sarap naman matulog sa kama mo. Mukhang hahanap-hanapin ko to gabi-gabi. Ang OA mo? Sigurado akong matigas tong kama na to kumpara sa hinihigaan mo gabi-gabi, no? Oo, pero wala namang Astria sa bahay kaya wala ring silbi. Napairap na lamang siya. Kinapa ni Archer ang noo niya. Bumaba na yung lagnat mo. Huwag ka munang pumasok bukas ha. Hindi pwede. Kailangan ni Yesha ng katulong sa klinik. May part-timer naman kayo diba? Kaya na nila yun. Ikaw magpagaling ka muna dito sa bahay. Kailangan mo bumawi ng lakas. Ang payat-payat mo na. Pinapabayaan mo yung sarili mo, Astria. Isang araw lang akong hindi nakakain ng maayos. Akala mo naman isang buwan. Kahit na. Huwag mo na ulit gagawin yun ha. Kung makita kita kanina, naputlang-putla ka. Para akong mamamatay. Muntik na akong nagpatawag ng 911. Ang OA mo rin, no? Obvious naman na buhay pa ako ngayon, no? Kaya huwag kang magdrama. Umuso ito na tila bata. Seryoso ko, Astria. Kapag may sakit ka, tawagan mo ko. Kahit nasa business trip pa ako, uuwi ako ng Pilipinas para alagaan ka. Saglit siyang natahimik. Ramdam niya ang pagiging emosyonal sa mga katagang yun na sinabi nito. Maraming salamat, Archer. Don't thank me. I always wanted to do this. Ang alin? Ang alagaan ako? Yes. Walang kagatol-gatol na sagot nito. Napangiti siya at ramdam niya ang pag-alo ng dibdib ng ngitian siya ng lalaki. Good night, Astria. Babantayan kita habang natutulog. I won't touch you, babe. I promise. I know. I trust you, Archer. Sinserong sagot niya. Nakatitig lang silang dalawa hanggang sa makatulog silang pareho. Kinabukasan naman ay nagpumilit si Astria na pumasok na sa trabaho kahit anong tigil ni Archer. Kasalukuyan na silang nasa klinik ngayon at may paanaking pusa si Astria. Lumabas ka na, Archer.
Hindi mo kakayanin dito sa loob, baka himatayin ka lang. Maabala mo pa kami. Inis na bulong ni Astria sa lalaki habang nagsusuot ng gloves. Ayoko nga. Sinabi ko na kasi na huwag ka munang pumasok ngayon sa trabaho eh. Paano kapag nahimatay ka kapag nakakita ka ng dugo? Ang tigas talaga ng ulo mo, Astria. Sinabi ko namang maayos na yung pakiramdam ko, 'di ba? Napakakulit mo. Mas makulit ka. Doktor ka rin, Astria. Kahit na doktor ka ng mga hayop, alam mong masama sa katawan yung ginagawa mo. Habang nagbabangayan sila ay naglipat-lipat naman ang tingin si Yesha sa kanilang dalawa. Parang nahuli na nga ako sa chismis ha. Kayo na ba, Doc? Yes, Yesha. Hindi. Halos magkasabay na sagot nila. Umayos ka nga. Hindi ka na makakaulit sa akin eh. Yes, Doc. Behave na po ako. Huy, ano makakaulit yan? Hindi ka na virgin, Doc? Napapikit na lang sa inis sa Astria. Focus now, Nurse Yesha. Lumalakas na yung contractions. I'll check the dilation. Ihanda mo yung towel para sa mga kuting. Na-prepare mo na ba yung warming pad? Dapat ilagay mo yun sa birthing box. And please, huwag masyadong mainit. Standby rin yung oxygen kung sakaling kailanganin. Mukhang lalabas na yung una. You can do it, Cassie. You're a strong mother cat. Copy, Doc. I think I can't watch this. Maya-maya'y bulong ni Archer nang lumabas na ang isang kuting. Pulang-pula ang mukha nito na tila nasusuka. Huwag na, dyan ka lang. Gusto mong manood, diba? Nakangising tanong ni Astria. I need to go to the restroom. Nurse Yesha, pakialalayan si Doc ha. Kagagaling lang niya sa sakit. Sir, Mr. Bitilio, aalagaan ko po si Doc para sa'yo. Natatawang pinanood ni Astria ang patakbong palabas na lalaki. Parang dati lang galit na galit ka sa kanya, Doc ha. Anong nangyari? Focus, Nurse Yesha. Kapag ikaw ina-update ko sa sex life ko tapos ako, ni hindi mo makwentuhan ng love life. Ang unfair mo, Doc. Do your work first, Nurse Yesha. Walang nagawa si Yesha kundi ang sumunod. Makalipas ang ilang minuto, nagawa ng ilabas ng pusa ang mga anak nito. Naabutan ni Astria si Archer na naghihintay sa kanya sa labas. Pawis na pawis ka. Mamaya baka bumalik na naman yung sakit mo. Hindi ka ba nahihilo? Kaagad na bungad pa nito. Ayos lang ako. Pumunta ka nga muna kaya sa trabaho mo. Parang wala kang negosyong inaalala. That's not my priority right now, Astria. Nagiging pabaya ka na dahil sa akin. Mas magiging pabaya ako kapag binabayaan kita, Astria. Sit first. Nag-order na ako ng foods for us. Uubusin mo yan, ha? Oo na. Parang balak mo kong patabain eh. Nakakatunog na ako, ha? Talaga, para hindi na magka-interest pa sa'yo mga lalaking pumupunta dito. Unfortunately, maganda pa rin ako kahit mataba, kaya sorry ka. Sa bagay, tama ka. Wala ka na yatang ikakapangit eh. Pinanggigilan ni Archer ang pisngi niya. Ang baho ng hininga mo. Astria, may makarinig sa'yo. Hindi naman ah. Natawa siya nang amuyin ni Archer ang hininga nito. Joke lang. Ang pangit ng joke mo ah. Pasalamat ka, may sakit ka kaya naiintindihan kita ngayon. Pero seryoso nga. Kaninang umaga pagkagising natin ang baho ng hininga mo. Totoo? Pigil ang tawang tumangusa. Mabuti na nga lang at may spare toothbrush ako eh. Kundi napalayas na kita. Hindi ka pa rin naliligo now, diba? Ikaw siguro yung naamoy kung may anghit ah. What the fudge is anghit? Wala. Natatawang sagot niya. Umuwi ka na muna para maligo. Fine, pero babalik ako bago umuwi, okay? Dadaan lang din ako muna kina mommy bago ka sunduin. Sige, mag-ingat ka ha. Hinaplos ni Archer ang pisngi niya. Maya-maya darating na yung in-order kong pagkain. Bayad na rin yun. Ubusin niyo ni Nurse Yesha yun, okay? Inumin mo rin yung gamot mo. Binigay ko kay Nurse Yesha yung number ko. Para kapag nagmatigas ka, isusumbong ka niya sa akin. Kailangan ba nasa sa kanya yung number mo? Malamang, paano siya makakapagsumbong kung hindi ko ibibigay? Ay sus, type mo ba siya? May partner na yun. Ano ba yung mga sinasabi mo, Astria? Gusto mo bang linisin ko yung bibig mo gamit yung bibig ko, ha? Ang bantot ng mga sinasabi mo eh. Hindi ka ba kinikilabutan? Pakipot ka pa, type mo lang siya, no? Inis na anya at tinalikuran nito. Nagulat naman siya nang bigla itong yumakap sa likod niya. Kung si Nurse Yesha yung type ko, edi sana hindi ikaw yung sinusuyo ko ngayon. Hindi ikaw yung inaalagaan ko at pinapagalitan. Huwag ka nang magselos, okay? Ang cute-cute mong magselos pero alam kong mabigat yan sa dibdib. Ayokong nasasaktan ka, Astria. Napaka-asumero mo, hindi ako nagsiselos, no? Ang kapal. Makapal na kung makapal. Basta ayokong nasaktan ka. Lihim na napangiti si Astria. Ilang minuto lang pagkaalis ni Archer ay dumating ng in-order nito na pagkain. Kasunod din ang delivery na bulaklak na nakapangalan sa kanya. Ang taray naman, Dok.
Mukhang tapos na kayo sa bangayan stage ni Mr. Vitilio, ha? Kayo na ba, ha? Nag-loving-loving na ba kayo? Hindi, sira ulo kayo, friends lang kami. Friends daw? Baka friends with benefits. Ikaw, hayang bibig mo. Lagyan mo rin ng preno paminsan-minsan. Baka mamaya marinig ka ng mga customers natin, babatukan kita. Ay sus, si Doc, lumalablight na. By the way, binigay sa akin ni Mr. Vitilio yung number niya. Okay lang ba sa'yo kung i-text ko siya kasi bakit kailangang i-text? Mabilis na puto niya. I-update ko lang naman siya tungkol sa'yo, Doc. Bakit parang galit ka? Wag na, ako nang bahalang mag-text sa kanya. Burahin mo na rin yung number niya. Wow! Pinagsisilosan mo ba ako, Doc? Ang ganda ko naman. Asa ka. Ayoko lang na mapadikit ka sa lalaking yun. Hindi mo siya gaanong kilala, Yesha. Wala naman talaga akong balak na i-text. Hinuhuli lang kita. Nakangising saad ni Yesha. May baby loves na ako, no? Kontento na ako sa boyfriend ko ngayon kahit na si Mr. Vitilio yung tipo ng lalaki na lahat ng babae, bubuka ka kapag nakasalubong siya. Yesha, ang baboy. Kumakain tayo, oh. Ay sus, feeling virgin. Ay, virgin ka pala talaga. Ang swerte naman ni Mr. Vitilio. Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan sa harap niya, ha? Ayoko nang kahihiyan, Nurse Yesha. Of course, this will be our dirty little secret, Doc. Kinindatan pa siya nito. Napailing na lamang si Astria. Pasara na sila nang dumating ang isang customer na may alagang labrador para sana i-check up. Inabot yun ng halos kalahating oras bago niya binigyan ng gamot. Doc, nakikita nga pala kita palagi sa village malapit dito. Doon ka ba nakatira? Pagkausap sa kanya ng lalaki. Yes, Sir Hans. Isang sakayan lang yung layo nandito. Nakangiting sagot niya sa kabila ng pagod. Abala naman si Yesha sa pag-aayos ng mga gamit para magsara na. Gusto mo bang isabay na lang kita pa uwi? Doon din kasi yung bahay ko eh. Gabi na rin at alam kong pasara na kayo eh. Okay lang ba, Doc? Tila nahihiyang tanong ni Hans. Kita ni Astria ang panlalaki ng mata ni Yesha at mabilis na nagtipa ng cellphone nito. No need, Sir Hans. May susundo rin sa akin mamaya. Maya-maya nandito na rin yun. Oh, may boyfriend ka na? Wala. Asawa? Wala rin. Magiging asawa pa lang. Bulong ni Yesha sa gilid. Sinamaan niya ito ng tingin ngunit napanganga na lang siya nang irapan siya nito. So, manliligaw mo yung susundo sa'yo? Hindi ko alam. Basta may susundo sa akin. Mauna ka nang umuwi, Sir Hans. Mukhang pagod na rin yung aso mo, oh. Naku, Dok. Baka mamaya may masamang balak sa'yo yun. Mabuti pa sa akin ka na lang sumabay. Total, same naman tayo ng village. Hindi na nga. Medyo inis na Anya. Ayaw niya nga, diba? Ba't mo pinipilit yung girlfriend ko? Sabay-sabay silang napatingin sa likod nang marinig ang boses ni Archer. Nakagat ni Astria ang labi nang akbayan siya nito. Ginugulo ka ba ng taong to? Hindi, aalis na rin si Sir Hans. Nauutal na sagot niya. Sige na, umalis ka na. Ako na yung maghahatid sa girlfriend ko. Fine, you have my contact number, Doc. Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka. Napatango na lang siya para matapos na. Pinanood nilang lumabas ito kasama ang malaking aso. Kunin mo na lahat ng gamit mo, ihahatid na kita. Malamig na saad ni Archer. Sige na, Doc. Ako na yung magsasara ng klinik. Magpahinga kapag dating mo, ha? Nakangising saad ni Yesha. Wala sa sariling tumango siya at dumiretso sila sa kotse ni Archer. Naninibago siya sa pagiging tahimik ng lalaki. Okay ka lang ba? Bakit parang ang tahimik mo naman yata? Suitor mo yan? Ha? Ang pangit naman nun. Manliligaw mo? Kung oo, ang pangit ng taste mo, Astria. Hindi ko manliligaw yun, no? Ikaw naman mapanglait ka. Talaga. May pagpapalit tong gwapong mukha sa ganoong lalaki. Kanina ko lang din siya nakilala. Hindi ko type yun. Masyadong makulit. Hindi rin marunong makiramdam. So, hindi mo rin ako type. Aminado akong makulit ka, ha? Muli siyang natawa kaya mas lalong napasimangot si Archer. Huwag kang ngumuso ng ganyan. Kahit na parehas kayong makulit, marunong ka namang makiramdam. At saka yung kakulitan mo, medyo natutuwa ako. Unlike kay Hans na, naiinis ako kanina. Sinasabi mo lang yan kasi hindi mo pa ako natitikman. Pero kapag natikman mo na ako, basta mo na lang akong iiwan sa ere. Ano? Baliw? Pinalo niya ito sa braso habang tumatawa. Pero seryoso, Astria. Tinigil nito ang kotse sa tapat ng bahay niya at malungkot na tumingin sa kanya. Alam kong gusto mo sa lalaki ay yung mahilig sa hayop at hindi takot sa aso. Kahit hindi mo naman sabihin, mas lamang sa akin yung pangit na Hans na yon kasi may aso siya eh. Pero sinusubukan ko naman na i-conquer yung takot ko sa aso. Kahit na walang awa akong kinagat ng aso sa school, nung elementary ako, sinusubukan ko pa rin na makisama. Lalo na sa mga aso mong maldito. Napabuntong hininga siya. Inabot niya ang kamay ng lalaki at hinaplos yon. Alam ko naman, nakikita ko naman lahat ng efforts mo, Archer. So ano to? Ano tayo? Tao?
Seryoso ako, Astrea. Seryoso din naman ako. Ganyan na yung seryoso sa'yo. Bakit ka tumatawa? Kasi nakakatuwa ka. Para kang batang nagsusumbong sa mommy mo. Napapikit na lang ang lalaki matapos sumandal. This is a lame confession, Astrea. Pero hindi na yata ako makakatulog ngayong gabi, knowing na may mga pangit na umaaligid sa'yo. I know you're already aware about my feelings. Nawala na rin akong pakialam tungkol sa lupa. Nung una, yung lupa talaga yung habol ko sa'yo eh. Pero habang tumatagal, parang ginagawa ko na lang mga bagay na to dahil gusto ko. Dahil masaya yung puso ko na nakikita kita. Nilapit ni Archer ang mukha sa kanya at hinaplos ang pisngi niya. Babe, Astrea, I love you so much. I know. Tila nangihinang bulong niya. Inaantay lang din naman kitang umamin eh. Matagal ko nang nararamdaman yan. Kasi natatakot ako na baka ipagtabuyan mo ko. Na baka mas lamang yung galit mo sa akin. Aaminin ko nung una galit na galit talaga ako sa'yo. Kasi lupa ko yung pinag-interesan mo eh. Pero habang tumatagal, parang lumilihis ka na rin sa plano mo. Parang ginagawa mo na lang ang lahat ng natural. Because I love you, babe. And I love you too, Archer. Malambing na sagot niya. Napangiti si Astrea nang makita ang pagguhit ng luha sa mga mata nito. Naghihintay lang din ako ng tamang oras para sabihin to eh. Natatakot lang din ako na baka all this time ginagawa mo lang to para bitawan ko yung lupa. Babe, I don't really need that land. Kaya naming mag-start ng construction nang hindi kinakailangang bilhin yung lupa mo. Ano? Hindi mo pa rin gets? Ano sa tingin mo yung dahilan kung bakit kinailangan ako pa yung maghabol? Kung kaya naman naming magtayo agad ng building nang hindi nadadama yung lupa mo. Kasi baliw ka? Bukod doon, babe, natatawang sabi nito. Kasi unang kita mo pa lang sa akin, patay na patay ka na. Magaling na nga siya. Mahangin na rin eh. Hinalikan nito ang noo niya. Pero tama ka. I could still remember the moment I first saw you. Para akong tinarak ni Cupido sa dibdib. Wala akong naging tagas. Siyempre, ganito ba naman ako kaganda eh. Yeah, you're so beautiful, babe. Ayaw na kitang pakawalan. Gusto na kitang anakan ka agad. Baliw! Natatawang hinampas niya ito. Pareho silang nakangiti habang nagyayakapan. Naging simula yun ng kanilang matibay na relasyon. Mas lalo pang pinatunayan ni Archer ang pagmamahal sa babae nang ipakilala nito ang dalaga sa pamilya nito at umuwi sila sa probinsya upang formal na ipakilala ang sarili sa pamilya ni Astrea. Makalipas ang halos 2 taon, magkayakap na tinatanaw ni Astrea at Archer ang dagat mula sa hotel room kung nasaan sila. Isa-isa na silang nagpapakasal. Tayo nang susunod magpaparaya lang ako saglit sa mga kapatid ko. Pero gusto ko tayo na yung susunod na ikakasal, babe. Malambing na bulong ni Archer sa kanya. Hindi naman natin kailangang magmadali. Basta ayoko nang masyadong enggrande ha. Ayoko din ng surprise proposal lalo na sa public. I know, babe. Sige, paunahin natin sila. Pero pwede bang unahan natin silang magka-baby? Archer, trick na trick pa yung araw o tumigil ka nga. Wala naman sa kung maaraw o gabi yan eh. Saka ka nang humiling ng baby kapag kaya mo nang maiwan mag-isa kasama si Coco ha. Bubuntisin na kita ngayong gabi. Archer, namumulang suway nito. Hindi tayo aalis sa isla na to nang walang little Astrea na mabubuo. Maya-maya'y natawa na lang din siya nang makita ang paghalik ni Archer sa leeg niya. Tila sineryoso naman ng lalaki dahil makalipas ng 1 buwan, pagbalik nila sa Maynila ay nag-positive si Astrea sa pregnancy test. Naging daan din yon upang hayaan silang mauna na magpakasal at maging successful si Archer na bigyan ng unang apo ang mga magulang nito. At dito na nga po nagtatapos ang nakakakilig na kwentong pag-ibig ni Astrea at Archer. Naway kayo po ay natuwa sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Abangan pa rin ang mga nakakakilig na kwentong pag-ibig. Syempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Jen.